Sa mataong bayan ng Hanan, sa ilalim ng langit na puno ng bituin, kumikislap ang mga kalsada sa pula at mainit na ilaw ng mga parol. Puno ng halakhak ang hangin habang nagsasaya ang mga tao sa gabi. Pero napahinto sila nang mapatingin sa kakaibang eksena sa gitna ng karamihan. May isang lalaki na kumakain na parang wala ng bukas, ubus lakas, umiyak habang lamon ng lamon. May nagbulong, "Hoy, pigilan nyo nga yan, baka mamatay yan kakakain." "Bakit umiiyak pa habang kumakain ng ganyan kadami?" Umiling naman ang isa, parang alam na alam ang nangyayari. "Bago ka lang dito ano? Kilala yan sa buong Hanan." "Ah, kasi gwapo, sikat," sabi nung baguhan. Napailing yung lokal. "Pre, kung tunay kang negosyante, di ka basta huhusga base sa itsura. Ang dami mo pang kakaining bigas." Dagdag pa niya, "Hindi ka taga rito, pero siguro naman narinig mo na ang nagawa niya." Siya ang nag-isa ng lahat ng merchant union sa Hanan. Nanlaki mata nung bagong dating. Isa niyang pinag-isa lahat. Tumanggo yung lokal. Oo, siya si Yong Hyun ng Sky Ocean Merchant Union, ang Grand Merchant na pinasunod lahat. Biglang may sumigaw sa likod ni Yong Hyun, tinuturo siya. "Sobra ka na. 3 araw worth na pagkain nilalagay mo sa tiyan mo sa isang upuan." May babaeng tumakbo palapit, hawak damit niya, halos umiiyak. "Tama na please, masisira katawan mo." Bumaling si Hyun sa kanya, luha pa rin. "Pag tumigil ako, babalik lahat ng alaala ng araw na yon. Di ko kakayanin." Natigilan ang babae. "Gusto mo bang mabuhay ng ganito, hanggang mamatay ka?" Mahina siyang tumawag, "Yan Hua." Kinagabihan, nasa karwahe na silang dalawa. Inalis ni Hyun ng mga alahas, parang wala ng halaga sa kanya. "Wala nang kwenta lahat ng yaman at pagkain, tinatakpan ko lang sugat na hindi gagaling," bulong niya. "Ang sakit ng pagkawala, tanging tao lang ang gamot. Pero kahit ganun, lagi pa rin akong binabangungot." "Young Master," malumanay na sabi ni Yunhua. Napangiti siya ng mapait. "Matagal na akong head ng Sky Ocean Union, pero tawag mo pa rin Young Master. Dapat head merchant na diba?" Ngumiti siya. "Kahit ilang taon pa, ikaw pa rin ang master ng Tianjong clan sa puso ko." Napatingin si Hyun sa kanya, ngayon lang niya napansin ang kulubot sa gilid ng mata nito. Naaalala niya, kahit iniwan niya ang angkan at nag-asawa sa ibang pamilya, nanatili pa rin ito sa kanya. Hindi lang siya lingkod, pamilya siya. Kung wala siya, matagal na siyang patay. Sumugod ang alaala, ang pagbagsak ng clan, ang galit niya sa pamilya, lalo sa ama niya. Naalala niya pang sinabi niya noon na kung hanapin siya ng ama, sabihing tumingin na lang sa estatwa. At nung umalis siya para ikasal sa Sky Ocean Union, hindi siya tumutol. Ilang taon lang, umatake ang Devi Sect. Nasunog lahat. Noon lang niya naramdaman, mahal niya rin pala ang ama niya. Sa alaala, binangga niya ulo niya sa estatwa, Damyugo, habang pinipigilan siya ni Yunhua, umiiyak. Ngayon, sa karwahe, huminga siya ng malalim. "Magbabago ako. Ayusin ko buhay ko. Babawi ako sa asawa ko. Magpapapayat ako. Gagawin ko lahat. Simula ngayon, para sa pamilya." Napangiti si Yunhua, "Nandito pa rin ako sa tabi mo." May katawan ng matandang lalaki na tumagos sa karwahe. Tumilapon si Yunhua at namatay agad. Maging si Hyun, natapon palabas. Tumayo ang matanda, duguan. "Wasak ang laman loob ko." Dumating mga nakamaskara. Sumaksak ang isa, pero hinawakan lang ng matanda ang talam. "Sabi ko sa'yo wala kang takas. Ano lakas ng loob niyo, traidor?" Hindi pa siya tapos, tinuhag siya ng maraming kutsilyo. "Column, demonic master." Sumigaw ang matanda, "Blood Demon Castle. Hindi ako titigil hanggang malunod kayo sa dugo ko." Pumutok ang pulang aura, nagliparan ang mga maskara. Habang si Hyun, gumagapang, nakita bangkay ni Yunhua. Yunhua, hagulgol siya, yakap katawan niya, nangangatog. Ang matanda, halos patay, "Kailangan ko ng bagong katawan,"
spirit possession, hindi pa pwede matapos dito. Sumigaw si Huron, kasalanan mo to. Siya namatay dahil sa'yo. Nilapit niya ito para suntukin, pero tinamaan siya sa pressure point. Bagsak siya, hindi makagalaw. Umupo ang matanda. Plano kong kunin ang katawan ng batang prodigy, pero pwede na rin kahit baboy. Nag-ipon siya ng chi, 160 years worth. Tumulak ang kaluluwa niya, pumasok sa katawan ni Huron. Pumutok ang aura, tahimik. Bumangon ang katawan ni Huron, ngumingiti. Tagumpay, pero biglang kumunat mukha niya. Dalawang boses, dalawang kaluluwa naglalaban. Hindi ako susuko, kailangan kong mabuhay, kailangan kong maghayganti. Mahina ka, mawawala ka rin. Nanginginig siya, biglang may bumalik na maskara, tumawa. Impressive, pero dito ka matatapos. Sinaksak leeg, bagsak. Pagmulat niya, maliwanag. Sumakit ulo niya. Nasan ako? Ba't ika? Uminom ng gamot, mapait. Tiningnan kamay niya, bata. Anong nangyayari? Sumigaw. Pumasok si Yunhua. Young master, ayos ka lang. Hinawakan niya balikat niya bigla. Yuna, bakit ang bata mo? Napapikit siya. Bangungot na naman po. Pero nung tumapak siya sa bubog, aray, totoo ang sakit. Tumakbo siya palabas kahit bawal daw gumalaw. Nilapitan niya estatwa, nanginginig. Inuntog niya ulo niya dito. Hindi to panaginip. May 3 taon pa bago bumagsak ang clan. Huminga siya, puno ng apoy sa mata. Hindi ko hahayaang mangyari ulit yun. Paprotektahan ko ang Tianzhong clan. Paprotektahan ko kayong lahat. Ang batang lalaking tumayo roon, si Yong Huron. At dito nagsisimula ang kwento. Mga henerasyon, maraming pamilya ang kinuha ang pangalan ng bundok bilang apelyido sa kasaysayan. Pero ang Yong clan ang nakaipong pag-isahin silang lahat. Noon, sa buong Henan, tinatawag silang Tianzhong Yong clan. Hanggang ngayon, may mga nakakaalala pa ng kasikatan nila. Pero matagal na yung naglaho, bagsak na ang pangalan ng angkan, at wala nang pumupuri sa kanila. Ngayon, kilala na lang sila bilang Tianzhong clan. Sa main hall, nakaupo si Yong Biang, kasalukuyang pinuno ng angkan. Umiinom ng tsaa na may pagod sa mukha. Napabuntong hininga siya, 30 taon na ang lumipas. Wala man lang isang martial expert na lumitaw mula sa linya nila. Matapos si Elder Yong Guang, na dating kilala bilang Supreme Dragon of Henan, naging anino na lang ang angkan nila kumpara sa dati. Pati mga tao, minamaliit na sila. Mapait niyang inamin na totoo yun at hindi na may kakaila. Nilagyan ng tsaa ng asawa niya ang tasa niya at sinubukang patahanan siya. Sabi niya, kay Huan na raw dapat ay lagak ang pag-asa, sana gumaling ito at balang araw iangat ang angkan tungo sa mas maayos na. Kinabukasan, umiling si Biang. Paalala niya, alam naman ng asawa kung gaano siya kamuhian ni Farron. Lahat ng ginawa niya, para sa ikabubuti. Pero sa mata ng anak niya, puro kalupitan lang. Sinisiri niya ang sarili, masyado raw siyang nagmadaling mag-asawa muli matapos mamatay ang unang asawa. Ni hindi man lang niya. Naidlap ang dalamhati bago nagdala ng panibagong babae sa bahay. Ngumiti ng marahan ng asawa at sabi baka kailangan lang nila ng pasensya, baka si Huarin, kailangan lang ng oras. Nakasimangot si Biang at umamin na una, akala niya ganun din, pero habang tumatagal, lalong lumalalim ang lamat sa pagitan nila. 5 araw pa lang ang nakalipas, nang puntahan niya ang anak, naglagay si Huarin ng estatwa sa hardin at sinabing ituring na lang na siya yun imbes na siya mismo. Mapait siyang natawa at nagsorry sa asawa, baka daw sobra na reklamo niya. Biglang dumating si Yanhua, na tumatakbo, Faranta. Nangingilid ang luha habang tinatawag ang pinuno ng angkan. Nagulat si Biang at tinanong bakit nagmamadali. Hingal at iyak si Yanhua habang pilit na nagsasalita. Kaya pinatigil muna siya ni Biang sa pag-iyak at ipaliwanag ng maayos kung anong problema. Sa gitna ng hikbi, sinabi niyang nasaktan si Young Master Huan at nawala ng malay.
Parehong napatigil sa gulat si Biyang at ang asawa niya. Nanlaki ang mata ng pinuno, hindi makapaniwala. Sa silid ni Warren, nakahiga siyang walang malay sa kama. Pawis na pawis, gumigiling sa panaginip. Sa panaginip, nakatayo siya sa tabi ng magandang talon. Ang mas batang bersyon niya. Tuwang-tuwa, naglalaro sa tubig, habang ang tunay niyang ina ay nakaupo malapit, nakangiti. Mahinahon siyang tinawag, tinatanong kung ganun niya talaga kagusto. Ang agos ng talon. Bata pa si Warren noon, sumigaw ng masaya na oo. Pinakita niya, ang mga koi na kung saan-saan lumalangoy, tapos ipinagyabang ang napakalaking isdang nahuli niya. Sobrang saya niya, tinawag ang nanay niya para ipakita kung gaano kalaki. Pero pagharap niya, gumuho ang mukha niya, hindi na nakaupo ang mama niya. Nakabulagta na sa lupa, nagbago ang eksena, nasa kwarto na ng ina. Mapatla ito, mahina ang hininga, nakahiga. Umiiyak ang bata, inabot siya ng ina at sinabing, lumapit, nagsorry, kasi hindi na raw siya masasamahan sa talon para manghuli ng koi. Ibinaon ni Hyun ang mukha niya sa dibdib ng ina, humahagulgul. Tawag ng nanay. Hinaplos siya ng ina. Paanos na, ayos lang, at pakiusap na huwag nang umiyak. Bigla, naging matalim at malalim ang boses nito. Inutos. Natigilan ang pag-iyak, tinawag siyang mahina. Napilipit ang malambot na mukha, naging nakakatakot. Sa harap niya, nakatayo na ang isang demonic na matandang lalaki, puno ng kalupitan at isang malupit na ngising baluktot. Sinabi nitong kukunin niya ang ulo ni Foreign. Bilang trepeo, bamuka ang bibig niya ng hindi na normal, labas ang matatalim ng ngipin. Napasigaw sa takot ang bata, humihingi ng tulong. Napabangon si Hyun mula sa bangungot, hinihingal. Umupo siya agad, lingon sa paligid, nanginginig pa. Pero pamilyar ang lugar, kakaiba lang ang pakiramdam. Kwarto niya ito noong bata pa siya. Habang kumakalma ang hinga, pumasok sa isip niya. Kung ito nga ang luma niyang kwarto, totoo ngang bumalik siya sa nakaraan. Ito ang panahong kinasuklaman niya ang tatay niya, kinat ang sarili sa pamilya, at bumagsak ang angkan. Pero ngayon, kung talagang bumalik siya, baka kaya niyang pigilan. Ang lahat ng yun, pinisil niya ang labi, puno ng determinasyon, kaya niyang baguhin ang tadhana ng ama, ng pamilya, at ng angkan dahil alam niya na ang mangyayari. Bigla, may umalpas na init sa loob ng katawan niya. Nanlaki ang mata niya habang kumakalat ang sensasyon. Sa labas, may mga attendant na nagbubulungan tungkol sa nangyari kamakailan. Sabi ng isa, binangga daw ni Young Master Warren ang estatwa hanggang mabasag. Umirap ang isa, imposibleng mangyari raw yun. Si Hyun, lampa at laging may sakit, ni hindi marunong ng martial arts. Pero may isa pang, nagsumpang nakita niya mismo. Nagtataranta ang usapan, baka sinasaniban daw. Biglang bumukas ang pinto ng silid ni Hyun ng malakas. Napaigtad ang mga babae nang makita siyang nanginginig sa loob. May isang nagbukas ng bibig. Why young master, pero hindi na ituloy. Sa loob, hawak ni Hyun ang ulo at tiyan niya, nangingisay ang katawan. Nagpapanik ang isip niya, may mali, nag-aalab ang katawan, at may enerhiyang umaakyat mula sa lower dantian parang nagliliyab. Nanlaki ang mata niya sa takot nang may pumasok na isip, kailangan niya ng babae. Sobrang tindi ng enerhiya, puro uncontrollable yang power. Napamura siya sa loob. Enerhiya ito ng demonic. Na matanda, sobra-sobra. Kung wala siyang gagawin, mawawalan siya ng kontrol. Kumislot-kislot ang katawan, kumalat lalo ang init. Desperado niyang inisip na kung hindi niya mapipigil, may magagawa siyang pagsisisihan. Kaya tumakbo siyang bigla, dinampasan ang mga attendant at kumari papalabas. Napasigaw ang mga attendant, nagyayelo pa ang panahon sa labas. Halos hubad si Young Master at hindi dapat naglalabas-labas. Kapag may nangyari, lagot sila. Pero, hindi tumigil si Hyun.
Takbo lang siya, nanginginig sa init, hanggang makarating sa kawayan ng gubat. Pinipigilan niya sarili, kagat-labi. Kung wala siyang gawin, lalamunan siya ng enerhiya ng matanda. Sa wakas, dumating siya sa pamilyar na lugar. Ang talon. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa rumaragasang tubig. Umuusok ang katawan niya sa lamig laban sa init. At unti-unting gamaan ang pakiramdam niya, napangiti siya ng bahagya, nanginginig. Taos pusong nagpasalamat siya sa langit. Save na sana, pero may boses na sumigaw, Warren. Paglingon niya, nanlaki mata niya. Ang ama niya, si Yongbang. Paparating. Tatay, bulong ni Warren, hindi makapaniwala. Pumasok si Biyang sa tubig, namumutla sa takot. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Luhaang sumigaw, gusto mo bang mamatay? Kahit, galit ka sakin, huwag mong itapon ang buhay mo ng ganito, lalo na sa ganitong lamig. Pinagmasdan niya ang noo ni Huarin, tanong kung ayos lang ba matapos masugatan. Sandali, natahimik si Huarin. Sa loob, nanginginig ang puso niya. Sobrang namiss niya ang ama, pero hindi siya pwedeng biglang mag-sweet, magtataka lahat. Kaya dahan-dahan na lang muna, unti-unti. Marahan niyang niyakap pabalik ang ama, mahigpit. Nagliliyab ang mata niya sa emosyon. Totoo nga, nakabalik siya. Kung panaginip ito, ayaw na niyang magising. Kung ilusyon, sana hindi na. Siya, dam-ilat. Lumipas ang 3 buwan. Isang tahimik na hapon, magkatabi sina Huarin at ang nakababatang kapatid na si Yang Kun sa kahoy na tulay habang nangingisda. Natawa si Kun at nang asar, siya raw ang panalo sa pastahan nila. Natawa rin si Hyun. Buong buhay ka na bang nangingisda kaya ganyan ka kakumpiyansa? Biro niya, sa loob. Napaisip si Hyun kung gaano nakalaki ang nagbago. Sa nakaraang 3 buwan, mas naging malapit siya sa pamilya. Sa dati niyang buhay, halos hindi nga siya nakikipag-usap kay Cajun. Naalala niyang nag-training ito ng sekreto ng angkan na martial technique, pero kalaunan na. Block ang chi. Pagkatapos nun, hindi na nakausad si Cajun, at tuluyang hamina ang impluensya ng Tianzhong clan. Nauwi silang parang sanga na lang ng Yuchi clan. Noon, manugang na si Hyun ng Sky Ocean Merchant Union at sobrang abala. Nang malaman niya ang lahat, huli na. Hinayla siya pabalik sa realidad ng boses ni Cajun, tinanong kung ayos lang ba na tumigil si Huarin sa pag-inom ng mga gamot na niresetahan. Sabi ni Huarin, kalmado, yung mga gamot na yun ang nagpapataba sakin. Napakunot noo si Cajun. Kailan ka naging mataba? Inosente niyang tanong. Nagulat si Fuin, napayutal, tapos nagbawi agad, ibig kong sabihin, tataba ako kung itutuloy ko pa. Ngumisi si Cajun at pinakita ang mga huli niya sa basket. Biniro niyang gusto niya ang bagong version ni Hyun, lagi siyang may dagdag na baon dahil sa mga pastahan. Tapos nagyayabang kung panalo na ba siya, sabay pakita ng punong basket pero nakangisi si Huarin. Bigla niyang inihagis ang sarili niyang basket pataas at sigaw, hindi ako pwedeng matalo ulit. Napanganga si Cajun, dahil daw yun. Tawa lang si Hyun, sabay yakap sa kanya, mas malaki na ang nahuli ko. At bigla niya itong hinatak, talon sa lawa. Sabay silang bumulusok, sigaw si Cajun, halakhak si Hyun. Sa loob, napalungkot si Huarin. Hindi niya naintindihan noon kung gaano colliwalas at kasaya si Kun. Sa nakaraang buhay, sobrang bigat ng ipinasa niya sa kapatid. Tahimik siyang nagsorry sa puso niya. Lumipas ang panahon at todo buhos si Warren sa training. Araw-araw niyang pinapanday ang katawan bago pumasok sa martial training. Nag-aalala pa rin siya sa enerhiya ng demonic na matanda na nananatili sa loob, pero hindi na ito muling nagwala. Gayunman, dahil sa nangyaring minsan itong some argo nang wala sa oras, naging habit na niya ang mag-meditate sa ilalim ng talon tuwing umaga para patatagin ang chi niya. Isang araw matapos ang meditasyon, nakita niyang paparating ang nakababata niyang half-sister na si Cialin, may dalang tuwalya.
Lumapit si Juan at sabi hindi na niya kailangan pang gawin to. Nahihiyang tawa si Sialin at sabi gusto niya naman, mas okay na raw silang magkaibigan. Ngayon, habang nakatingin siya sa ngiti nito, bumaon ang pagsisisi sa puso ni Juan. Sa nakaraan, napakabait na nga niya, trinato pa niya ng masama. Palagi namang masigla at palakaibigan si Solan. Mahilig sa mga pistang may fireworks, at madalas niya siyang ayayang sumama, pero lagi niya itong binabasted ng malamig. Bumalik sa isip ang alaala. Minsan, mienhing nagtanong si Solan kung sasama ba siya sa pista. Tinutukan niya ng malamig na tingin, pinutol. Agad ang sasabihin, wala akong oras sa laro mo, at may mabalasag pang tingin, binalaan niya itong huwag nang magtanong. Muli, yun na ang huli nilang matinong usapan. Mag-isa siyang pumunta sa pista, at doon siya pinatay. Personal pang, iniimbestigahan ng ama ang pagkamatay niya. Pero di naglaon, siya rin ay inassassinate. Ngayon, kasalukuyan, habang isinusubo ni Hin ang pang-itaas na roba, tinanong niya si Solan kung hindi ba ngayon ang Moon Festival na sinasabi niya. Nanlaki ang mata ni Solan sa tuwa. Akala raw niya, nakalimutan na niya, nang kinumpirma niyang sasama siya. Napatalon ito sa saya, ngumiti si Fuin at dagdag na. Mag-shopping muna sila para sa kanya bago ang event. Pumalakpak si Solan, tuwang-tuwa, sabay yaya na umalis na sila ngayon. Habang nakatingin siya sa masayang mukha niya, tumatag ang loob ni Huarin. Isa pa itong pagkakataon para mabuhay ng iba. Hindi na pwedeng maulit ang mga trahedya. Para maprotektahan si Solan, si Kaijan, ang ama, at ang buong Tianzhong clan, kailangan niya ng lakas. Kailangan niyang maging sapat na matatag para kalasan sila at ibalik ang dating dangal ng angkan. Balik sa training yard, tumatakbo ng lap si Huan kasama ng iba pang kabataang lalaki ng angkan. Habang dumadagandong ang mga paa niya, naisip niya kung gaano nakabago ang buhay niya. Dati, puro inom lang ng gamot sa kwarto at lubog sa mga libro, never lumalabas. Pero ngayon, nakatawa, lahat nagbago. Ang labo man pakinggan, parang dahil pa to sa ominous na aura ng matandang yun. Katie na Katie ang katawan niyang gumalaw, sabik ang mga kalamnan masubukan. At gusto niyang sukatin kung gaano nakalalim ang pagbabago sa loob niya. Naputol iniisip niya nang marinig niya bigla ang boses ng ama. Tumatawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Yong Biang sa di kalayuan, nakangiti ng mainit. Kumikinang ang mata sa pride. Iba ka na talaga ngayon, sabi ni Biang. Puno ng emosyon ang boses. Tunay nang nagkaisip ang anak ko. Nahiya si Huarin sa atensyon, mabilis siyang tumingin sa ibang disipulo sa paligid at bulong na pinapanood sila ng iba. Pero binaliwala yun ni Biang, lumapit at madiing hinawakan ang balikat ng anak. So what? Tawa niya ng malakas para marinig ng lahat. Huan, kumusta naman kung tigil ka na sa puro ehersisyo at pumasok na tayo sa totoong martial arts ng pamilya? Sandaling natigilan si Fuin bago tumango. Inamin niyang matagal na rin niyang iniisip yun. Lumiwanag ang mukha ni Biang. Talaga, sige, aayusan ko agad ng instructor para sa'yo. Nag-alinlangan si Huarin, tapos umamin na may naiisip na siyang tao. Naintriga ang ama, pero bago pa siya makapagtanong, tumakbo papalapit si Solan. Nakangiti, yamakap agad sa kuya niya. Yung tatay nila, natatawa pero parang selos. Kunwari pinagalitan siya. Ganon, kuya mo na lang hinahanap mo, deadman na si tatay. Tumawa si Solan at umikot, pinapakita ang bagong suot niyang damit. Si kuya ang pumili nito para sakin. Kumusta, father? Ang ganda diba? Napabuntong hininga si Biang, wala nang nasabi. Kumalabit si Solan at malambing na, love you. Kumalat ang tawanan sa bakuran, at tahimik lang si Huan na nakangiting. Nakatingin sa eksena, pero sa loob-loob niya, paalala sa sarili, kahit nag-iba na ang katawan niya, hindi ibig sabihin kaya na niyang protektahan ang mga mahal niya. Para mabantayan sila,
Kailangan niya ng totoong lakas. Kailangan niya ng martial arts. Sa ibang lugar, sa tahimik at luma ng training ground, may isang maamong anino na nagtitipa ng galaw. Isang fine lady na ang espada ay dumudulas sa hangin, bawat hiwa parang agos ng tubig. Nang mapansin niyang may paparating, huminto siya at tumalikod. Anong sadya mo rito, young Master Yong? Malamig niyang tanong. Ang fine lady na ito ay si Moyang, kilala bilang Dragon Flower Sword. Ninitian siya ni Hyuan. Aminadong matagal na mula nang huli silang nag-usap. May hihilingin daw siya. Medyo alangan ng tono, parang hindi alam paano uumpisahan. Pinagmasdan siya ni Biang ng maigi. Sa isip niya, baka totoo nga ang chismis na gumaling na ito. Hindi pa sila nagkakausap nitong dating baluktot ang ugali. At hindi niya ma-imagine kung anong pakiusap ang dala nito. Nang tanungin niya ng diretsa kung ano yun, nagulat siya sa sagot ni Hyuan. Yumuko ito ng malalim, matatag ang boses. Gusto kong matutunan ang sword skills mo. Pakitanggap mo ako bilang disciple. Napapirm si Bai, shock. Narinig niya na nagbago nga raw ito nitong mga buwan. Kahit iba ang dating ngayon, tanong pa rin niya kung talagang ganon kabilis magbago ang tao. Marami ang hirap sa buhay pero nananatiling tuwid. Habang si Huarin, nalubog noon sa puot, pinutol ang ugnay sa pamilya at sa clan. Matagal siyang tahimik bago tumalikod at tumanggi. Natigilan si Hyuan. Mabilis siyang nagtanong kung bakit. Kalma ang paliwanag ni Bang, abala siya sa pag-imbestiga kung bakit. Stagnant ang secret arts ng Tianzhong clan, kaya hindi siya tatanggap ng disciple. Habang papalayo, tahimik siyang nagsorry sa isip. Hindi siya naniniwalang bigla lang nagbabago ang tao. Sumikip ang dibdib ni Hyuan sa tanggi. Mapait niyang naisip na tingin pa rin ito sa kanya ay kahabag-habag. Dati, bihira makihalubilo si Monk. At kahit sa loob ng clan, iilan lang ang tunay na nakakaintindi ng lakas niya. Pero si Huarin, na nabuhay na sa hinaharap, alam niya ang level nito. Lampas-lampas ang martial ability niya kumpara sa iba sa clan. Dahil sa desperasyon, lumuhad siya sa harap nito. Biglang sulyap pabalik si Biang, galit. Bakit mo ibinababa ang dignidad mo bilang panganay ng angkan para lang sa ganitong bagay? Pero bulong ni Warren, tapos nilakasan. Ang boses, hindi maliit na bagay to para sakin. Naalala niya ang nakaraan. Si Mang ang pinakanag-ambag sa laban kontra Dabisek. Dahil sa tapang niya, binansagan siyang Dragon Blood Flower. Hindi pang babae ang pangalang yun. Pero tinanggap niya at lumaban pa rin. Ibinuhos niya lahat para buuing muli ang Tanjong clan pero nauwi sa misteryosong kamatayan. Inali niya ang buhay niya para sa clan. Pinisil ni Hyuan ang kamao niya. Hindi niya hahayaang mauwi ulit doon. Paprotektahan niya si Mang at ang clan. Tinitigan siya ni Biang ng maigi. Iba na ang aura nito. Baka nga, nagbago na talaga. Sa huli, nagsalita siya, papayag siya, pero may isang kondisyon. Tumalon ang puso ni Hyuan habang nagpapaliwanag siya. Kapag nataman mo ako kahit isang beses sa spar, tatanggapin kita bilang disciple. Hindi ako gagamit ng chi o ng clan martial arts. Pero kahit ganun, sigurado akong hindi mo ko matatamaan. Nag-atubili si Huarin, pero umakyat ang determinasyon. Ilang sandali lang, nakahandusay na siya sa lupa. Nibuhok niya, di man lang niya nag-raise. Napaisip siya, ganito kalaki ang agwat. Habang papalayo si Biang, sabi niya panalo na siya. At aalis na. Pero si Huarin, kagat bungo, ayaw tanggapin. Sumugod siyang muli. Sigaw na, hindi pa tapos. Madali siyang na-parry. Bagsak ulit kada bangon niya. Sa bawat salita niya, may kasunod na palo, paalala ng kahinaan niya. Sa huli, tuluyang bumagsak. Pero hawak pa rin ang wooden sword. Tumingin siya pababa at inamin na kahanga-hanga ang effort niya. Paglingon niya para umalis, biglang may umalsa. Mula sa loob niya, pumitik ang aura, kulay pula, mabangis.
Napahinto si Byung. Red aura. Hingal niya. Hindi yan martial art ng Tanjong clan. Ano yan? Natarante siya at sumigaw na magising ito. Pero walang tugon si Hyun. Sa isang kisap, nasa harap na niya ito, nakataas ang kahoy na espada para umatake. Naiwasan lang niya ng sabasabay, nanlalaki ang mata. Mabilis na masyado ang galaw. Muli siyang umatake, muli. Siyang umiwas, pero tuloy-tuloy ang pressure at natulak siya papalapit sa pader. Kita ang peligro, kaya desidido siyang lumaban ng seryoso. Hinugot niya ang tunay na espada at sinimulang tipunin ang teknik. Hahatawin na niya ang unang forma ng Soaring Dragon Emperor Sword. Pero bago pa siya makabuelo, dumampi ang dulo ng kahoy na espada ni Hyun sa buhok niya. Napatigil si Byung. Hindi makapaniwala. Ngumingiti si Fuin kahit hingal, nadampian kita. Dragon Flower Sword, Master Mong. Tapos bumagsak siyang walang malay sa paanan niya. Tulala si Bang, hindi makapaniwalang nangyari yun. Tumingin siya sa pader sa likod niya kung saan. Nakita ang bakas ng kahoy na espada. Wasak ang bahagi ng pader dahil sa lakas ng tama. Lalong lumaki ang mata niya at pabulong na, ano yun, talaga. Kumikinang sa pawis ang katawan niya, mabibigat ang bawat hinga habang hinihiwa niya ang hangin gamit ang talam. Mula sa di kalayuan, tahimik na. Pinagmamasdan siya ni Ma Byung. Matatalas ang mata niyang sumusunod sa bawat galaw, at sa loob-loob niya. Namangha siya sa nakita. Hindi niya inasahang ganito kalaki ang talento ng Young Master. Ilang araw pa lang, pero na-memorize na niya ang mga forma ng Soaring Dragon Emperor Sword at Asher Bamboo Sword. Dati akala nilang wala siyang martial talent, pero ngayon ang dali-dali niyang dalhin ang mga forma na parang natural sa kanya. Nang ibaba na ni Warnan ang sandata, hingal siya, tapos tumingin sa kanya at sabik na nagtanong kung kumusta ang ginawa niya. Matatag ang tono ni Bong habang sagot niya na kahit hindi pa niya naaabot ang tunay na sikreto ng mga teknik. Nagagamit na niya ang dalawang espada nang walang kapintasan sa mata. Sa ikli ng panahon na nag-practice siya, ang achievement niya ay excellent. Napailing lang si Huan, na para bang sinasabi na sobra naman ang papuri niya. Bigla namang tumulim ang tingin ni Ma Byung, seryoso siyang tinitigan. Sabi niya, hindi ka panipaniwala ang progreso niya, hindi niya ma-reconcile ang taong to sa dating may sakit na Young Master na. Nakahiga lang sa kama, ang bilis niya matuto, prangka niyang inamin na kahanga-hanga siya. Pero dumilim ang mukha niya nang maalala ang pulang aura na nakita niya noon. Kinutubon si Hearn, kinuha batok niya at nagkamot, sabay sabing di niya talaga maalala ang nangyari. Sobrang dami raw ng palo na inabot niya sa spar kaya malabo ang memorya. Biniro pa niya na siya lang ang tritretuhin ng ganun kasakit ng Dragon Flower Sword kahit panganay na anak siya ng clan. Pero hindi natawa si Moang. Nanatili siyang matigas ang mukha, tahimik ng matagal bago tuluyang tumalikod. Sabi niya, kung ayaw niyang sumagot, hindi na siya mangangialam. Pero paalala niya, bilang nagsisilbi sa Tanjong clan, pananagutan niya ang kalagayan niya, kaya babantayan niya ang bawat galaw niya. Napangiti si Hyun ng pilit at umamin na medyo nakakatakot pakinggan. Kinagabihan, mag-isa sa malabong ilaw ng silid. Nakaupo si Huarin sa mesa, nakakalat ang mga manual ng martial arts sa harap niya. Kumikindat-kindat ang kandila habang binabasa niya bawat salita, lipad ang isip niya. Matapos gamitin ang Soaring Dragon Emperor Sword at Asher Bamboo Sword, ramdam niya ng malinaw. Kulang ang martial arts ng Tianjang clan. Natural lang daw yun dahil hindi purong orthodox ang pinagmulan nila. Sa isip niya, binuo niya ang pinagmulan ng sining ng clan. Noong unang panahon, ang ninuno ng Tianjong clan ay isang galal na martial artist na naghahanap ng katarungan sa Hanan. Nakuha niya ang demonic arts mula sa master ng Hidden Saint cult, na hindi ganap na orthodox pero hindi rin buong demonic. Kahit nag-aral siya ng demonic techniques, pinagsikapan ng ninuno.
Nabaguhin ang mga yun, ginawa niyang Soaring Dragon Sword at Azure Bamboo Sword habang nananatili sa landas ng katarungan. Nabawasan ang brute power ng mga teknik na yun. Pero kahit ganon, nagluwal pa rin sila ng pinakamagagaling na swordsman sa Henan noon. Pero andin pa rin ang katotohanan. Sabayin ng demonic martial arts at orthodox cultivation, magiging butas-butas ang sistema. Umabot sa tugatog ang ninuno, pero hindi sa sukdulang rurok. Para maiwasan ang gulo, itinago niya ang tunay na pinagmula ng martial arts. At habang tumatagal, tuluyang nabaon ang katotohanan yun. Ngayon, muli itong lumulutang, binabalutan ang Tianzhong clan ng anino. Natuwa si Huarin sa realization na pangisi siya. Pinisil ang kamao at inisip na siya lang ang pwedeng kumumplito sa mga pabago-bagong, hindi buo na martial arts. Siya lang dahil naranasan niya na ang hinaharap, may alam siyang wala ang iba. Kinabukasan, nakaupo si Huan kasama ang ama at madrasta sa hardin, umiinom ng tsa habang sumasala ang araw sa dahon. Kalmado niyang sinabi ang balak niyang bumisita sa Jaggle clan. Napatitig ang ama, medyo nagulat, at tinanong kung anong pakay niya roon. Pinaliwanag ni Juan na mula nang gumaling siya dahil sa pag-aaral ng martial arts, tama lang na bumisita siya sa Jaggle clan at magpakita ng galang. Lalo na't napagkasundo ang ipakasal siya sa isa sa mga anak nila bago pa siya ipanganak. Umakmang umupo si Yongbang at napabuntong hininga. Sumang-ayon siya, sabi pa niya ang bilis talaga ng panahon. Matagal nang napagpasyahan na pakakasal si Huan sa Jaggle clan. Naalala niyang ang pangalan ng anak ay Zhao Chongyong. Nang kinumpirma ni Warren, mainit ang ngiti ni Biang, sinabing matalik siyang kaibigan ni Jaggle Yujil at matutuwa itong makita si Huan. Balita ring napakaganda ni Chongyong. Tinanong niya kung kailan siya aalis. Bago pa makasagot si Huan, kumontra ang madrasta. Sabi niya, kakagaling lang nito at mas mabuting magpahinga pa. Pero natatawang kontra ni Biang, nasa hustong. Gulang na ang anak. Ang paglalakbay at pakikisalamuha ay parte ng buhay ng binata. Naalala pa niya na halos kaedad niya nang makilala niya si Jaggle Yugil noon. Kaya sa huli, napilitan ang asawa niyang pumayag, pero mariing bilin na mag-ingat si Farn. Mahigit 1 buwan ang biyahe, kaya kailangan niya ng maasahang bodyguard. Ilang araw ang lumipas, nagkita ulit sina Huan at Mo Bang na may bahagyang inis sa mukha. Masaya siyang bumati pero nagtaka nang makita ang dalawang hindi pamilyar na lalaking nasa likod niya. Tinanong niya kung sino ang mga ito. Lumapit ang dalawa, paikot na tinitingnan ang pangangatawan niya. Yung isa, napaunga sa gulat, yung isa naman. Napansin na kahit hindi malaki ang frame niya, maliksi ang katawan. Sabay sabi nilang totoo ang chismis na nagmo-martial arts na siya at iba na talaga siya kumpara noon. Mabilis na nakilala sila ni Huarin, ang Rising Ghost Blades, sina Hangwak at Namok. Bahagya siyang yumuko at sinabing karangalan silang makilala. Tumawa ang isa at masayang tiniyak na gagawin nila, kasama ng Dragon Flower Sword. Ang lahat para protektahan siya. Yung isa naman, nakatagilid ang ulo, sabi may potensyal pang lumakas ang katawan ni Huan. Sa isip ni Huan, mukhang puro muscle nga ang utak ng dalawa, pero alam niyang legit ang galing nila. Espesyalisado ng Rising Ghost Blades ang teknik na Ghost Blade, at kitang-kita kung gaano pinaghirapan ng ama niya na piliin sila bilang mga tagapagbantay. Nang oras na para plansyahin ang ruta ng pag-alis, tinipon sila ni Huarin at diretsyong sinabi na siya ang magdidikta ng daraanan. Hiling lang niya, sumunod sila ng walang tanong. Tinitigan siya ni Jiangguok. Nang matagal, saka tumango at sagot na siyempre susunod siya. Matapos ang kasunduang yun, naghanda na si Huarin para umalis. Bago bumiyahe, nagpaalam muna siya sa pamilya. Niyakap siya ni Solan na humahagulgol, tanong kung kailangan ba talaga niyang umalis. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito at nangakong pagbalik niya, isasama niya ito sa pista.
Tinanong nitong totoo ba, at ngumiti siya. Tinitiyak na oo. Tapos humarap siya kay Kijong, hinawakan ang balikat at bilin na protektahan si Solon at ang buong pamilya habang wala siya. Si Kijong, napatingala sa kanya, naisip na parang mas tumangkad ang kuya niya, sa kamariing sagot na ilalagay niya ang buhay niya para sa pamilya. Sa huli, yumuko si Huarin sa mga magulang, nagpaalam, at aakyat na sana ng kabayo. Biglang may sigaw, may tumatakbong papalapit. Hingal na hingal, sumisigaw na maghintay. Paglingon ni Hyun, si Yunhua pala, dumiretso, humihingal, nagmakaawang isama siya. Sandali siyang natigilan. Mabilis. Namang sumabat si Yunhwa, payo na tanggihan ito, delikado ang biyahe para sa babae. Pero tinaas ni Hyun ang kamay para patigilan. Bumaba siya sa kabayo at lumapit kay Yunhwa. Paglapit niya, iniabot niya ang kamay. Kumurap si Yana, parang naghahanda sa sampal, at pabulong na nag-sorry. Sa halip, niyakap siya ni Hyun ng mahigpit. Napaigtad siya sa gulat, nanlaki ang mata. Mahina siyang kinausap. Matagal na niyang gusto laging nasa tabi niya, at lubos ang pasasalamat niya sa presensya nito. Pero pinaliwanag niya na sobrang delikado ang tatahakin niya, at sa ngayon, wala pa siyang sapat na lakas para protektahan siya kung sasama. Ayaw niyang ilagay ito sa panganib dahil pamilya niya ito, mahal niya. Pakiusap niya, manatili muna sa mga magulang, kay Kijang at Solan, at hintayin ang pagbabalik niya. Namuo ang luha sa mata ni Yanhwa, pero ngumiti siya at nangakong susunod. Sa wakas, sumakay ulit si Hyun at umalis kasama ang mga kasama niya. Habang papalayo sila, naisip niya na pagbalik niya sa Tanjong Clan, marami na ang magbabago. Ipaprotektahan niya ang pamilya at pipigilan ang pagbagsak ng angkan, at magsisimula ang lahat sa pagkumpleto ng kulang na martial arts. Aminado siyang ang pagbisita sa Jol Clan ay dahilan lang. Malapit ang Jol Clan sa Wuwang Mountain, at sa banal na tuktok na yun niya pinaniniwala ang nandoon ang sikreto para kumpletuhin ang martial arts ng Tianjong Clan. Hinigpitan niya ang renda at sa puso niya, mamulong. Tatanggo sila sa Wuwang. Ilang araw matapos, nakahiga si Huarin sa mababaw na batis, nakatitig sa malawak at magandang langit sa itaas. Ang katahimikan, kakaiba ang pakiramdam ng tanawin, parang may kung anong mali. Mahinang bulong niya sa sarili na hindi ordinaryo ang lugar na to. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad sa mababaw na agos hanggang mapansin niya ang sirang karatulang kahoy na kalahating nakalubog sa tubig. Pinulot niya at pinunasan ng putik. Nanigas ang mukha niya nang mabasa ang mga ukit. Pangalan iyon ng Tanjong Clan. Biglang nanlamig ang likod niya. Sa sumunod na saglit, naglaho ang tahimik na batis at napalitan ng bangungot. Sa harap niya, nilalamon ng apoy ang Tianjong Clan. Pula ang langit sa gabi. Gumuguho ang mga gusali sa apoy, makapal ang usok at abo sa hangin. Nabitiwan ni Fuin ang karatula, kumakabog ng ubod lakas ang dibdib. Napasugod siya, pasigaw ng, hindi, hindi. Yung echo ang boses niya habang tumatakbo sa nagliliyab na guho, parang may hinahanap pang buhay. Biglang bumasag sa ingay ang isang malamig at malalim na boses. Tumama sa kanya parang maso. Napatigil si Hyun. Walang dadang. Iyon ang matandang demonyo, ang umangkin sa katawan niya sa nakaraang buhay bago siya bumalik. Sa presensya nito, nanginginig ang bawat himaymay ni Hyun. Puno ng pang-uuyam ang tono ng matanda. Kahit daw nabigyan siya ng napakalaking pagkakataon, labag sa langit. Inuubos lang niya sa kababawan. Walang mababago, at inutos niyang ibigay na ni Huarin ang katawan niya. Tinamaan siya ng takot, nabubulol si Huarin. Nakilala niya ang boses at tinanong kung paano nakabalik ang matanda. Bago matapos ang utos ng demonyo, nabasag ang bisyo na parang salamin. Isang matalim na hiwa ang pumukaw sa isip niya, hatid pabalik sa realidad. Boses ni Moyong ang bumasag sa ulap habang
Agalit na tinatanong kung ano ang iniisip niya habang nag-spar sila. Napatda si Huarin, umatras, nanlalaki ang mata ng Maria Alice na tulala pala siya. Mahinang sabi niya, sumusuko na siya. Pinagmasdan siya ng maigi ni Moyong. Sabi niya, hindi naman daw siya makapag-focus ulit, may sakit ba siya? Tumalikod si Huaran. Mahina ang boses na ayos lang siya, pero ilang araw na raw sira ang tulog niya. Sa di kalayuan, nagbubuhat ng mabibigat na bato sina Jangwok at Namwok, halos punit ang ugat sa effort. Sa pagitan ng hininga, sumulyap si Yungwok kay Foreign at alok na kung di maganda pakiramdam niya, sabayan na lang siya sa training. Pinaliwanag niya ang mga ehersisyong matching river at lifting thrust flow para palakasin katawan. Habang hinihingal, singit ni Namwok ang reminders. Gamitin ang side muscles at panatilihing tuwid ang bato habang binubuhat. Napangisi si Hyun, umiiling at sabi baka sa susunod na lang, pero seryoso agad ang mukha niya. May importante raw siyang sasabihin tungkol sa biyahe nila. Makalipas, habang nakasakay silang tumatakbo sa alikabok na daan, ibinunyag ni Warren ang plano. Bago dumiretso sa Jaggle Clan, dadaan muna sila sa Mount Seven Sages. Napalingon si Yungwok, inulit ang pangalan ng bundok. Pinaliwanag ni Fuin na may nabasa siyang aklat ng sikat na herbalist. Ayon doon, may bahagi ng Mount Seven Sages na may 100-year-old ginseng. May banggit din tungkol sa napakabihirang kayamanang tinawag na monkey wine, na halos di matagpuan saan man sa Jiangho. Sa pagbanggit ng monkey wine, napalaway sina Jangwok at Namwok. Inulit-ulit nila, parang tinikman na. Umirap si Huan. At tinukso sila. Narinig daw niya ang reputasyon nila, kilala silang two rising drunken ghosts dahil sa hilig sa alak. Naalangan si Jangwok, naglinis ng lalamunan at sabing suportado nila ang biyahe. Pero bago matapos, sumabat ng matalim si Mobyung. Seryoso ang tono, malapit sa teritoryo ng demonic sects ang Mount Seven Sages. Para sa isang orthodox na clan gaya ng Tianzhong, banta iyon. Kalma ang sagot ni Hyun. Paano raw nila malalaman na taga Tianzhong sila? Kung mahuli man, pwede naman silang magpakilalang taga ibang grupo. Nagngit-ngit si Moang. Paano raw nakakayang sabihin ng tagapagmana ng Tianzhong na ganun kadali itapon ang dangal? Hindi raw basura ang pride ng clan. Pero malamig siyang pinutol ni Hyun. Mas mahalaga ba ang pride kung buhay na ang kapalit? Kung may malakas na kalaban at tanungin ang pinagmulan, hindi siya magdadalawang isip magpakilalang taga-demonic sect kung yun ang paraan para mabuhay. Sumingit si Jangwok, kampi kay Huarin. Wala namang dahilan para matakot ang orthodox sa demonic, mas mainam. Sumunod sa hatol ng young master. Tinuligsa sila ni Mob ang nalasing lang sa monkey wine kaya ganado. Ngunit si Warren, nakapatong kamay sa dibdib na kunwari taos puso, sabi ang totoong rason niya ay mag-uwi ng ginseng para sa mga magulang. Marami na raw siyang pinagkaabalahang sakit ng ulo sa kanila noon at gusto niyang bumawi. Napatigil si Moang, lamambot ang galit. Pagkaraan ng sandali, pumayag siya ng may pag-aatubili. Kung ipipilit niya, tumungo sila sa Mount Seven Sages. Nakahinga si Huan. Nagpasalamat at inutusan ang grupo na maghanda sa kalapit na inn. Pero sa loob-loob niya, pilyong ngiti ang sumilip. Umamin siya sa sarili, na nagsinungaling siya. Walang ginseng o monkey wine sa Mount Seven Sages. Ang totoong pakay ay mas mahalaga pa, ang demonic poison. Stone flower. Klaro ang alala niya rito. May mga lugar na doon nagtitipon ng makamandag na insekto para mamatay kapag oras na. Sa pagdaan ng mga siglo, naiipon at tumitigas ang lason, nagiging kristal. Kapag may binhing napadpad sa kristal na yun, tatubo ang bulaklak na puno ng lason at demonic energy. Ito ang demonic poison stone flower, at ayon sa alam niya, nakatago ito kung saan sa Mount Seven Sages. Kinagabihan sa inn, kumalat ang usap-usapan sa mga martial artist.
Mula sa katabing mesa, narinig ni Huan ang bulungan tungkol sa pagdagsa ng mga demonic master malapit sa Mount Seven Sages. May isang lalaking yumuko sa kasama at bamulong, may natuklasang bihirang gamot doon. Ang pangalan, Demonic Poison Stone Flower, nanigas si Huarin sa gulat. Uminit ang ulo niya, paano nalaman agad ng buong mundo? Maya-maya, habang nagiinuman sila, seryoso ang sabi ni Mang. Sigurado raw siyang narinig na ni Warnan ang balitang nagsisiksikan na ang mga demonic master sa Mount Seven Sages dahil sa bulaklak. Sobrang delikado nang pumunta roon. Tahimik na umamin si Huan na tama siya. Malupit ang magiging sagupaan ng mga demonic sect. Pero kinumbinsi niya ang sarili na hindi niya kailangang sumawsaw sa gitna. Kailangan lang niyang talunin si Go, ang huling kukuha ng bulaklak. Sa nakaraang buhay, si Go ang umangat mula first rate hanggang pick. Sa loob lang ng kalahating taon, ang Demonic Poison Stone Flower, tiyak na perpekto itong sangkap para sa martial arts niya. Sa dulo, ang martial arts ng Tanjong ay demonic arts din. Itinaas niya ang tasa at mariing sinabi, walang magbabago. Tutuloy pa rin sila sa Mount Seven Sages. Napaatras si Mobang, hindi makapaniwala. Hindi ba raw niya narinig na nagkakatipo na ang mga demonic sect doon? Kalma si Huan, isa sa mga ugat ng Jaggle clan ang Mount Seven Sages, kaya tiyak kasali sila. Hindi raw masamang ideya na magkita roon. Sa huli, pumayag si Mang. Pero may kondisyon. Kung may makasalubong silang mas malakas kaysa sa kanila, iiwas agad. Tumango si Huan at tiniyak. Naiiwas siya sa panganib. Sinulyapan niya sina Jangwak at Namok pero ayon, bagsak ng lasing sa mesa ang dalawang ghost blades. Umiling siya at inulit ang pangakong magiging maingat. Ilang araw pa, nakarating sila sa Mount Seven Sages at nag-check-in sa malapit na inn. Sabi ni Huan sa mga kasama, dito muna sila mananatili. Sa loob-loob niya, parang galeriya ng kaguluhan ang paligid ng bundok. Mahina pa siya para sumugod ng bara-bara pero ngumisi. Siya nang madilim kung sino ang huling tatawa, yun ang tunay na panalo. Mas maaga pa, nagbigay na siya ng mga utos. Ipinahanap niya ang mga inn at tavern na hawak ng Serpent Dragon Sect at piliin ang kakaunti ang customer pero maraming kabayo. Dahil si Gok, bilang batang pinuno, siguradong hindi gagalaw mag-isa. May dala siyang mga tao at kailangan nila ng maraming kabayo at kwadra. Kahit makuha ni Gok ang bulaklak, hindi niya yon ililipat agad. Titigil muna sila sa inn para i-secure, at malamang pag-aari iyon ng sekta nila. Kapag mahanap ang ganong lugar, sabi ni Huan, pwede nilang salubungin si Go bago maitago ang bulaklak. Noon, si Go ang nakakuha. Pero ngayon, si Huan ang kukuha. Kalaunan, nasa balkonahe sina Huan at Jungwok, nakatanaw sa kalsada. Lumapit si Namwak at tanong kung ano ang pinagmamasdan nila. Itinuro ni Jungwok ang isang anino sa karamihan, si Goop mismo, batang pinuno ng Serpent Dragon Sect. Nanlaki ang mata ni Huan. Dapat nasa Mount Seven Sages na si Gok at nakikipaglaban para sa bulaklak, bakit nandito siya? Sa malayo, may isa sa tauhan ni Gok na bamulong sa tenga niya. Pilit pinakinggan ni Fuin pero di marinig. Napamura sa inis. Biglang nanlaki ang mata ni Gok at dumagundong ang boses sa kalsada. Nagutos siya. Ipunan agad ang Serpent Dragon 8 Swords at ang Serpent Dragon Slashers para humabol. Napahinto pati si Jungwok sa lakas ng utos. Pinaliwanag niya kay Huarin na yun ang dalawang pinakamalakas na puwersa ng sekta. Sobrang lakas ng sigaw ni Go kaya rinig niya ng malinaw. Kumitid ang mata ni Huarin. Kung may agarang nangyari, baka may bagong oportunidad. Lalong lumaki ang tsansa niyang makuha ang Demonic Poison Stone Flower. Kalma siyang nagutos sa mga kasama na maghanda, susunod sila.
Agad lumitaw si Moyang, puno ng protesta ang mukha. Totoo bang hahabol sila sa demonic sect? Sobra na raw ang peligro. Pinagalitan niya si Hyun sa pakikisawsaw sa lalong delikadong sitwasyon. Pero steady ang boses ni Hyun. Malapit nang yanijin ang Jungho ng malaking kaguluhan, at para mabuhay sa gitna nito, kailangan nilang lumakas. Ang demonic poison stone flower, pero mabilis siyang pinutol ni Moyong. Tahimik ang Jungho at hindi sila ganun kaina para umasa sa lason. Para sa seguridad, nanlamig ang boses ni Quarin. Mali raw siya, mahina sila, tinanong niya kung wala ba talaga siyang pagnanasa sa bulaklak, at sinagot na rin, imposible. Walang martial artist na hindi tatablan ng ganyang kayamanan. Ang totoo, kulang lang tayo sa lakas para sumali sa laban ng harapan. Pagkatapos, ibinahagi niya ang pangarap niya. Kukunin niya ang bulaklak, lalakas, at paprotektahan ang clan laban sa panlabas na banta. Lumapit siya, matalim ang tingin. Kung talagang naniniwala siya sa tagapagmana ng angkan, dapat sumunod siya sa utos nito. Napaurong si Moang, gulat sa tibay ng boses niya. Tahimik niyang inamin na ang young master na dati hirap alagaan ang sarili, ngayon ay nakatayo sa harap niya na may hindi matitinag na loob. Natanong niya sa sarili kung ngayon lang ba niya tunay na nakita itong bilang ganap na adulto. Biglang humagalpak sa tawa si Yungwak. Pumalakpak pa sa tuwa. Hindi raw niya alam na ganito katapang ang panata ng kanilang Sabay yuko ni na Yungwak at Namwak. Nangakong susunod sa pamumuno niya. Nagpakilala silang formal bilang dalawang Rising Ghost Blades at nanumpang susunod sa utos ng young clan leader. Pagkalipas ng ilang sandali, yumuko rin si Mang. Sabi niya, susunod din siya sa kalooban ni Warren, pero mariing babala. Ang Jungho ay hindi lugar na pwedeng basta-basta lang. Tahimik na tumanggaw si War at iniutos na umusad. Pero sa loob, dumilim ang isip niya. Tiniyak niya sa kanya sa katahimikan. Sa buong Jungho, walang mas nakakaunawa ng kalupitan nito kundi siya. Dahil minsan na niya itong pinagdaanan. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.